programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nalantad na ang lahat ng sikretong tinatago ni Patricia at Attorney Alon. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa Lilet Matias. Sa Keystone, nagsimula ang isang serye ng pangyayari na magbibigay ng malaking pagsubok sa mga karakter ng kwento. Si Eira at Attorney Spanky ay abala sa pag-uusap tungkol sa mga kaso nilang hinahawakan. Nang bigla nilang nakita si Sabrina. Hawak ni Sabrina ang mga dokumento na kailangan nila kay Attorney Alon. Ngunit hindi nakaligtas sa mata ni Eira ang pasa sa noo ni Sabrina. Habang nag-uusap sila, hindi nakapagpigil si Eira at tinanong kung bakit ito nagkapasa. Bagamat hindi agad nagsalita si Sabrina, naramdaman ni Eira ang matinding alalahanin para kay Sabrina at nagbigay ng suporta. Nag-aalok ng tulong at nagpapaalala na hindi siya nag-iisa. Ngunit bago pa magpatuloy ang kanilang usapan, dumating si Attorney Alon na tila hindi natuwa sa matagal na pag-aantala ni Sabrina sa opisina. Ang masaklap na bahagi ay ang mga salita ni Attorney Alon na tila may bahid ng paninira laban kay Sabrina at ang pagkakaroon ng malalim na koneksyon sa kaso ng kanilang firm. Tila isang manipulatibong sitwasyon ang binabalak ni Attorney Alon. Kaya naman mas lalong nag-aalala si Eira at Attorney Spanky. Lalo na nga si Sabrina na natatakot sa posibleng galit ni Attorney Alon na magdulot ng mas malupit na sitwasyon. Habang nangyayari ang lahat ng ito, may mga kaakibat na pangyayari sa labas ng opisina. Sa isang mall, naiwan ng holdupper ang wallet niya na naging dahilan upang magsimula ang isang investigasyon. Si Lilet, isang abogadang matyaga at matalino, ay nakipag-ugnayan kay Kurt upang matulungan siyang matukoy ang mga salarin. Sa pagdating nila kay Menard, ang holdupper na nakaiwan ng wallet sa mall, nabisto ng mga pulis ang kanyang mga kasamaan at si Lilet ay nagpatuloy sa paghahanap ng katarungan para sa mga biktima kasama siya. Si Sabrina naman, sa kabila ng kanyang nararamdamang takot kay Attorney Alon, ay nagsimulang mag-isip ng malalim. Kung patuloy siyang matatakot, malulugmok lamang siya sa sitwasyong ito. Kaya't nagdesisyon siyang mag-ipon ng mga ebidensya laban kay Attorney Alon. Alam niyang ginagamit lamang siya ng abogado. At kung hindi siya kikilos, maaaring magpatuloy ang malupit na siklo ng panlilinlang at pag-aabuso. Samantala, sa kabila ng mga aberya, ang bagong kliyente ni Lilet ay nagsimulang mawalan ng pag-asa. Ngunit dahil sa patuloy na suporta ni Lilet at Attorney Abalos, muling nahanap nito ang lakas ng loob na lumaban para sa kanyang karapatan. Kasama ang mga abogado, handa siyang ipaglaban ang katarungan, kahit na may mga nakatagong panganib na nag-aabang sa kanya. Ngunit ang tunay na pagsubok ay naganap nang makipagkita si Lilet kay Menard at ang kanyang kasintahan. Si Menard, bagamat nagtatangkang magtago ng kanyang mga kasalanan, ay nahulog din sa patibong ng mga pulis sa isang matinding pag-aresto na ipasok siya sa presinto at napilitang magturo ng mga kasamahan sa kanyang mga krimen.
Halos lahat ng tao sa presinto ay nagulat nang marinig nila na may mga nag-utusan o nag-utos lang kay Menard na magsagawa ng pekeng holdapan. Ang tanong ngayon ay kung aaminin ba ni Menard ang pangalan nitong si Atty. Alon, ang mastermind sa likod ng krimen. Habang ang mga kaganapan sa presinto ay patuloy na nagiging masalimuot, si Atty. Alon ay nagkaroon ng agam-agam sa bawat sandali na pinapaamin si Menard sa loob ng presinto. Nang malaman niyang nahuli si Menard, agad niyang kinontak ang kanyang mga kasabwat. Ngunit hindi nakaligtas sa mata ni Eira ang tensyon sa kanyang mga salita. Ang mga salitang binanggit ni Atty. Alon ay nagdulot ng pagdududa sa nobya niyang si Eira. Sa bawat pagtahimik ni Atty. Alon at mga hindi maipaliwanag na pagkilos, tila nagiging mas malupit ang kanyang imahe sa mata ni Eira, na nagsimulang maghinala na may mas malalim na koneksyon sa pagitan ni Atty. Alon at Sabrina, pati na rin sa taong kausap nito sa cellphone. Samantala, si Patricia, pati na rin ang iba pang mga kasamahan, ay patuloy na nag-aalala sa mga nangyayari sa loob ng presinto, habang si Menard ay pilit nagtangkang magpaliwanag at makalusot sa lahat ng tanong sa kanya ng mga kapulisan. Ang tanong na sumasagi sa isipan ng lahat ay kung magiging ligtas pa ba sila sa mga pinagmumulan ng kasinungalingan at paglilinlang, lalong-lalo na at nadulas nga itong si Menard na may nagputos lang di umano sa kanya na gawin ang pekeng holdapan dito kay Atty. Alon, Trixie at Lilet. Kaya naman lahat ng tao sa presinto, kasama na itong si Lilet, ay gulat na gulat sa nalaman nila. Dito ay inusisa nilang maigi itong si Menard kung talaga naman na may nagputos talaga dito kay Menard na magtangka o pagtangkaan ang lahat ng gamit na mayroon si Lilet, Trixie at Atty. Alon, at kung totoo man ang sinasabi nitong si Menard. Aminin kaya ni Menard kung sino ang nag-utos sa kanya? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Podcast. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.